Pangulong Rodrigo Duterte hindi natuloy sa kanyang private meeting kasama si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa Lubao, Pampanga dahil sa masamang panahon. Samantala, hindi rin nakarating ang Pangulo sa screening ng pelikulang Tibak sa University of the Philippines, Diliman, para tanggapin ang Gawad Supremo Award. Ang report mula kay Marita Muahe, live. Hindi natuloy ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte kaninang hapon sa Lubao, Pampanga. Isang closed-door meeting sana ang isasagawa sa loob ng tahanan ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Subalit dahil nga sa naging masama ang panahon ay ikinansel ito. Ayon kay Ambassador Marciano Painor Jr., 2 beses umanong nagsagawa ng probing ang mga security personnels ng Pangulo upang makita kung pwedeng bumiyahe ito. Subalit dahil nga sa masyadong makapal ang mga ulap ay pinayuhan na rin ng security officers na wag nang tumuloy ang Pangulo sa nasabing meeting. Samantala nag-text umano ang Pangulo kay CGMA na bibisita na lamang siya dito sa ibang pagkakataon at sa magandang panahon. At sa kabila ng hindi pagdating ni Pangulong Duterte sa Lubao, Pampanga, dire-diretso naman ang nakatakdang schedule na katulad ng pakikipag-usap ni Congresswoman Macapagal Arroyo sa mga miyembro ng OFWs kasama si DFA Secretary Perfecto Yasay. Samantala ngayong gabi naman ay nagkaroon ng isang gawa dito sa University of the Philippines. Ito yung Gawad Supremo kung saan ay binigyan ng parangal si Pangulong Rodrigo Duterte at si Professor Jose Maria Sison. Ang Gawad Supremo ay inilunsad ng ngayong araw na ito at ibinibigay sa mga katangi-tanging miyembro at individual ng Kabataang Makabayan. Sina Pangulong Duterte at Sison ay parehong miyembro ng KM. Subalit dahil nga rin sa masamang lagay ng panahon ay hindi rin nakarating ang Pangulo dito at sa halip ay pinapunta niya si Presidential Spokesperson Ernesto Abella upang humalili sa kanya at tanggapin ang parangal na ibinigay sa kanya. Nagkaroon din naman ng isang screening ng pelikulang Tibak na ang ibig sabihin ay aktivista at ito ay nagbibigay nagpapakita ng buhay ni Jose Maria Sison. Sinasabing napapanahon ang pelikulang ito lalo na't ngayon na isinasagawa ang isang peace process o peace talk sa Oslo, Norway. Yan po muna ang ating mga pinakahuling balita. Balik muna dyan tayo sa studio. Ito si Marita Muahe, PTV News. Maraming salamat, Marita Muahe.